Hello guys! Welcome! So tingnan natin kung ano yung plano ni Universe, lalo-lalo na sa mga taong nanakit sa'yo, okay? Give me the message. Ano yung plano ni Universe sa mga taong nanakit sa'yo? Give me the message. Ano yung plano ni Universe sa mga taong nanakit sa'yo? Give me the message. Ano yung mga plano ni Universe sa mga taong nananakit sa'yo? So, Ace of Cups reverse dito. Merong Eight of Cups reverse. Ace of Pentacles upright. Eight of Pentacles reverse and Eight of Swords. King of Pentacles reverse. Eight of Wands upright. Ten of Pentacles reverse. The Empress. Ten of Cups. Ace of Wands. Knight of Swords. And the Five of Pentacles. So, dito, meron nung nakikita Scorpio, Cancer, and Pisces. Virgo, Taurus, and Capricorn. Merong Gemini, Libra, and Aquarius. Merong Aries, Leo, Sagittarius. So, meron nung nakikitang malakas yung Taurus. Okay? May mga Taurus. Ito. Sa Empress Energy, malakas yung Taurus. Pero ganun pa man, halos lahat andito naman. Nang ibabaw lang si Taurus. Okay? So, dito, yung plano ni Universe sa mga taong nananakit sa'yo. Meron akong nakikitang mensahe tungkol sa karma. Meron ding realization, ha? At pagkawala ng stability. Lalo-lalo na sa buhay nila. Okay? So, dito, hindi sila, yung basta nyo, hindi ito madaling nakaalis sa emosyon na ginawa nila. Okay? Kumbaga dito, sa Eight of Cups and the Ace of Cups reverse, pinapakita nito na kahit umalis sila or tinapos nila yung connection, hindi sila tunay na naka-moving on. So, ibig sabihin, merong emotional blockage sa kanya or sa kanila. Merong regret or guilt na paulit-ulit na bumabalik sa isip nila. Okay? Para bang sinasabi dito ni Universe na hindi siya papayagang, alam mo yun, na makaramdam ng bagong simula sa pag-ibig hanggat hindi nila ina-acknowledge ang sakit na ginawa nila. Ganon. So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, meron ka ditong tao na nawawalaan ng mga opportunity dahil sa maling choices, okay? Mali yung nagawa nilang hakbang, kaya merong mga natanggal sa kanila. So, ibig sabihin dito, sa Ace of Pentacles and the Eight of Pentacles reverse, may mga pagkakataon na ibinigay na sa kanila ni Universe yung pagbabago or maitama yung landas nila, Pero dahil sa katigasan ng ulo nila, hindi sila natuto. Posible silang, alam mo yun, possible nila sana na maging masaya at magkaroon ng magandang opportunity, pero hindi ganon. Kasi yung energy nito, sayang kasi yung pagkakataon. Lumalabas din na merong hindi nag-grow or paulit-ulit na pagkakamali. Okay? So, yung iba sa inyo, meron kang tao dito or kung kilala mo man itong naiinis sa'yo, makakaramdam sila ng mental prison. So, ibig sabihin, sa Eight of Swords dito, yung guilt at overthinking, hindi man nila ipakita sa iba, sa loob-loob nila, ha, iniisip nila kung tama ba yung ginawa nila. May takot silang bumalik sa kanila yung ginawa nila. Alam mo yon. So, para bang karma psychologically or karma psychological yung parating dito, Kumbaga, yung isip yung maapektuhan. So, hindi halos lahat, ha. Ito lang nakikita ko dito sa Eight of Swords. Dito, merong mental prison.
So, nakikitaan ko lang din dito, yung iba, magkakaroon to ng, alam mo yun, mawawala yung control or maging stability nila. So, ibig sabihin kasi dito, dahil lumabas si King of Pentacles reverse and si Ten of Pentacles reverse, pareho kasi silang naka-reverse, ano? Possible na maranasan nila na pagkawala ng career, or pera, or maging pamilya. Broken foundation, ano? So, ibig sabihin, hindi magiging stable yung buhay nila or maging relasyon nila. Yung energy kasi na to, kailangan nilang matutunan yung lesson tungkol sa responsibility at values. Okay, tinuturuan sila dito. So, biglang tong magkakaroon ng realization, merong mabilis na pangyayari na magaganap dito sa 8 of Wands, ano? Nakikitaan ko rin dito yung Knight of Pentacles, ano? Meron din ako nakikita dito na Knight of Swords, okay? Kumbaga dito, no? Sa Knight of Swords, si Universe kasi, minsan, gumagawa siya ng sudden events para magising yung tao. Possible, bigla ang confrontation, pwedeng bigla ang realization na about sa mali nilang ginawa. Biglang karma dun sa iba na mabilis dumating para yung moment na yun, doon nila maintindihan yung sakit na ginawa nila. Okay? Kaya lang, depende pa rin sa tao kung matututo sila sa kanilang mga ginawa. Pero ikaw, ikaw yung binibigyan ng healing at growth dito. Okay? Ito yung pinakamagandang card kasi sa Empress, Taurus energy. Yung plano kasi ni Universe sa'yo, magkaroon ka ng emotional healing or pwedeng matutunan mo na pahalagahan yung sarili mo. So, merong din papasok sa yung abundance, mas maganda yung love energy na parating sa'yo. So, habang sila'y nagkakagulo or nagkakagulo sa buhay nila or mga problema sa buhay nila, ikaw naman ay biglang mag-grow, bigla kang lalago, bigla kang yayabong, okay? So, hindi naman magiging ganap yung happiness nila hanggat sila hindi nagbabago. So, ayan, pasensya na sa ingay ng tricycle. Kumbaga, tinuturuan lang sila ni Universe na matuto sa mga pagkakamali nila. Ayan, pasensya na utala ko. So, dito, nakikitaan ko rin dito yung Ten of Cups dito. Okay? So, sa Ace of Wands reverse, ito yung sign na, alam mo yung tipo na merong emotional dissatisfaction, okay? May block sa new beginning. Kumbaga, may kulang sa happiness nila. So, hindi ibig sabihin, forever silang miserable. Pero, kailangan muna nilang matutunan yung lesson bago bumalik-alit yung kasaganahan, okay? So, unti-unti nilang mararanasan yung pakaramdam ng pagkawala dito sa Five of Pentacles, posible na maranasan nila yung pakaramdam na sila yung naiwan, sila yung naghahanap ng redemption, sila yung nakakaranas ng taong nawala sa buhay nila, gano'n, So, nakikitaan ko dito, yung plano kasi ni Universe ay hindi simpleng parusa, kundi ito ay lesson. So, sa mga taong nanakit sa'yo, makakaranas sila ng guilt or realization, mawawala yung kanilang stability at opportunity. So, ibig sabihin, mahirapan silang makahanap ng tunay na emotional fulfillment. Magkakaroon sila ng sudden awakening kasi gigisingin sila, So, habang ikaw dito, merong healing na mangyayari sa'yo, merong makikita mo yung halaga mo, at magkakaroon ka ng bagong abundance sa buhay mo. Okay? Ayan, ito lang nakikita ko dito. So, tingnan natin, ano yung karma na pinakatatama sa kanila dahil sa ginawa sa'yo. Okay? So, titingnan natin, ano ba yung pinakakarma na dadapo sa kanila dahil sa mga ginawa nila sa'yo. Okay? Give me the message. Ano yung pinakakarma na dadapo? So, tingnan natin dito, Ayan, nagbalasa lang tayo. Medyo sikip kasi ang ating table.
Ayan, pagkasyahin natin. So, dito, no, meron akong nakikitang karmic lesson talaga dito para maitama yung mga nagawang mali. So, sa Hierophant Upright kasi, ito yung card ng spiritual law or pwede ring karma. Okay? Kumaga, pinapakita dito ni universe na kailangan nilang, ano bang tinuruan sila? Okay? Tinuruan sila ng malalim na moral lesson. Posible, yung nangyari sa kanila dito, naranasan nila yung parehong sakit na ginawa nila sa'yo. So, magkakaroon din to ng realization. Ito lang nakikita ko tungkol sa respect, okay, or loyalty, or commitment, ano. Kung meron kang person dito na hindi naging tapat sa'yo, hindi ka nirespeto, so, tuturuan sila ng ganon, okay? Para bang sinasabi sa kanila dito na matututunan mo yung leksyon na hindi mo pinili dati. Okay? Alam mo yun? So, ganun yung ipararanas sa kanila dito. So, nakikitaan ko lang din dito, no, yung iba, mawawalan to ng hope, pag-asa, or maging yung optimism, ano. Ito yung karma ng disappointment at pagkawala ng faith. Okay? So, nakakaawa yung pag nawawalan na ng faith eh. So, pwede nilang maranasan kasi yung pakaramdam na walang nangyayaring maganda sa buhay nila, yung tipo na mararamdaman nila yung emotional emptiness, pagkawala ng inspirasyon, ano. Ito yung energy na hindi nila nararamdaman yung kapayapaan na hinahanap nila, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, no, meron namang matatapos sa cycle nila dito, okay? So, yung The World Upright kasi dito, ito yung closure ng karma. Kapag natuto sila sa mga lesson na ginawa nilang masama sa'yo, okay, napagbayaran nila yon, dito to papasok, okay? Ibig sabihin meron ng matatapos. So, nakikitaan ko dito, merong cycle sa buhay nila na matatapos na. At may chapter na magsasara, okay, pagdating sa mga relationship or maging sa connection, okay? Minsan kasi yung karma ay pagkawala ng isang bagay na mahalaga para matuto sila, okay? Para bang lesson sa kanila yon? Para ba magising or para gisingin, ganon. So, yung mga maling desisyon na nagdulot ng consequences nila, ito yung karma na impulsive choices dito sa The Fool, ano. So, posible na, alam mo yon, gumawa sila ng desisyon na pagsisihan nila. Doon papasok yung realization na nagkamali sila sa mga tinahak nilang landas. Alam mo yon. So, nakikitaan ko rin dito, no. Kasi itong taong ito, nagkaroon to na yung tipong immature pagdating sa kanyang emotion. Okay? So, dito sa Page of Cups kasi, ito yung karmic ng pattern pagdating sa larangan ng pag-ibig. Posible na mangyari sa kanila, makaranas sila ng unrequited love, okay? Yung mga tipong, yung may taong hindi ibabalik yung pagmamahal nila. Kung ano yung ginawa sa'yo, ganun din yung igagawa sa kanila. Doon nila mararamdaman yung emotional rejection, okay? Para bang naranasan nila yung sakit na ibinigay nila sa iba, okay? So, nakikitaan ko dito, no? Lumabas kasi itong si Seven of Wands. Kumaga dito, no, yung iba sa inyo, mawawalan to ng lakas na ipaglaban yung relasyon, okay? So, ito yung energy ng giving up or pwede rin posible na hindi na nila kayang ipaglaban yung relasyon, yung bang pakaramdam nila wala silang control sa sitwasyon. So, ikaw yung magiging stable at mas maganda yung buhay. Ito lang yung nakikita ko dito sa Queen of Pentacles. Ito yung malinaw na merong blessing na parating sa buhay mo at ito talaga'y para sa'yo. Okay? Habang sila ay nagle-lesson, ikaw naman ay nagiging stable at nagkakaroon ka ng abundance at kapayapaan. So, magiging kang grounded at mas valid ka. Okay? So, nakikitaan ko lang dito sa Queen of Cups sa reverse, ano? So, dun sila makakaranas ng emotional imbalance, okay? Like, excuse me,
Like, yung magkakaroon sila ng emotional instability, dun papasok yung guilt, or maging mga inner sadness, okay? Minsan kahit may mga tao sa paligid nila hindi pa rin sila makakaranas ng fulfillment pagdating sa emotion, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, no? Pagdating sa Six of Wands reverse, yung iba sa inyo, no, para bang mawawalan siya ng recognition, or pwede rin yung ego niya ay ibabagsak. Alam mo yon, ego downfall. Yung tipo na yun yung pinakakarma nila. Posible na maranasan nila na hindi sila ma-appreciate, mawawalan sila ng pride or status, ganyan. So, mararamdaman nila yung failure. So, nakikita ko dito, yung magician, lumabas siya ng naka-upright dito. So, dito, meron akong nakikita magmamanifest. Kumbaga dito, darating yung point na may intindihan na nila yung tipo na yung ginagawa ng tao ay bumabalik sa kanya. Okay? Alam mo yun? Yung ginagawa ng isang tao na masama, ibabalik din sa kanya. Ganon. Para bang maunawaan niya dito na meron talagang kabayaran lahat. Okay? Hindi man agad-agad, pero darating yung time na darating talaga yung balik. Okay? Kung meron siyang ginawang masama, babalik talaga. Kumbaga mauunawaan niya iyon. Hindi agad-agad, pero ramdam niya. Okay? So, dito, magiging aware na siya sa cause and effect. Okay? Magiging na siyang maingat sa action niya. Kasi naranasan niya na eh. Okay? So, may mga relasyon or teamwork na hindi magtatagal dito. Okay? Kahit ba makaranas siya ng panibagong connection, panibagong relasyon, hindi niya mararanasan yung saya. Okay? Kasi, yung conflict at kasi, alam mo yon, yung tipo na yung karma ng conflict sa kooperasyon, posible hindi niya maranasan yung teamwork dito, okay? May mga problema pati sa mga environment, or pwede may mga tao na ayaw sa connection, yung mga tipong may hadlang, ganon. So, nakikitaan ko dito, merong mga hindi susuporta sa connection. Mararanasan niya to dito, okay? So, nakikitaan ko dito, meron akong nakikitang tuluyan na bibitaw sa nakaraan. Yung iba sa inyo, sa Six of Cups. Ito yung final karmic energy kasi ibig sabihin, hindi na nila maibabalik yung nakaraan. Para bang hanggang dun lang sila, okay? Kailangan nilang tanggapin na merong nawala sa kanila, natalo sila, ganyan. So, at dun niya marirealize na mahalaga ka pala, okay? Lalo-lalo na nung nawala ka, dun niya marirealize. So, yung pinakabuod ng basang ito, nakikita ko lang dito, dun papasok yung pagkawalan ng emotional fulfillment ng taong ito. Pagsisisi sa mga maling desisyon na ginawa niya, at pagkawala ng opportunity at recognition. Kung before, maraming nahanga sa kanya, maraming nakakapunat, nakakapansin sa kanya, or popular siya, ngayon, binabaliwala na siya. Okay? So, yung relationship kasi, hindi na nagtatagal yan. Okay? Kahit nagkakaroon siya ng panibagong relasyon, hindi niya matagpuan yung pang long term. Okay? So, guilt at emotional imbalance yung mararanasan niya dito. Okay? So, habang ikaw, papunta ka naman sa stability, nakikita mo yung halaga mo, at nakikitaan ko rin dito yung abundance na papasok sa buhay mo, at yung healing, okay? Kumbaga, ikaw, mag-grow ka talaga. Kumbaga, patuloy yung paghihilo mo, kasi nag-iiba na yung pananaw mo sa buhay. Ayan, ito rin nakikita ko, kumbaga malaki yung pagbabago na mangyayari sa'yo. Kabaliktaran ng taong ito. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.